Alright mga boss, magandang araw po. Muli ako Arman dito sa Moto House, nagbabalik. So, isa sa naman pong vlog. At meron tayong ituturo sa inyo, tips kung paano kung paano magpalit ng engine bushing. Ayan. So, magpapalit kasi kami ng engine bushing. So, tuturo ko sa inyo paano yung medyo mapapadali kahit hindi kayo mahirapan. Siyempre, yung common kasi, kung may puller, pero ang hirap kasi sa mga lalo sa mga Yamaha, medyo mahirap palitan to kahit gumamit kayo ng puller, medyo pahirapan, pero diskarte. Pero yung mga old fashioned way, kung paano tinatanggal yung ano nito, yung bushing, ay gumagamit ng lagare. Nilalagari pa yung bushing ito. Yung katulad itong bushing na to, nilalagari o kaya sinusunog pa yan. Ayan. Tinatanggal yung pinaka rubber, kasi yung rubber sa yan ito. Tinatanggal, tapos nilalagari itong part na to. Tatanggalin to, aalisin, babarinahin, o iba sinusunog pa. After nun, nalalagariin naman to, itong part na nasa labas, para lang matanggal. So ito ituturo ko sa inyo yung technique ko, yung technique natin dito sa Moto House, kung paano magpalit ng bushing. Ayan. So ito lang, ganito lang yung technique ko. Kasi itong puller, may puller tayo. Ayan. Pero itong puller na to, hindi ko alam kung bakit hindi pwedeng gamitin. Installer pwede siya, pero hindi siya pwedeng installer, pero hindi pwedeng puller. Siguro sa ibang klase ng bushing pwede, kasi masyado itong malaki. Malaki masyado. Tingnan niyo, papakita ko sa inyo, ha. Tanggalin ko lang. Medyo ano lang. Tanggalin ko lang, pakita ko sa inyo bakit hindi siya pwedeng puller. Siguro sa mga pang Honda pwede ito, kasi maliit lang yung mga bushing ng maliit lang yung bushing ng mga Honda. Pagpasensya nyo na ito. Ano kasi ito on the spot. On the spot palit bushing. Yan. So ito yung mga puller natin. So dalawa yung puller ko. Mayroon pa ako isang ganito. So nagtataka nga ako bakit hindi pwede. Yung una ko nabiling puller ito, so hindi pwede kasi papasin nyo hindi kasya. Ang liit. Pero ito yan, ito yung mga nakakasama dito. Yan. So ito yung tutulak sa bushing dapat para pumasok dito. Anong nangyari? Hindi kasya, masyadong maliit. Ito. So negative, ito yung unang bili natin sa online. Sumunod, bumili tayo isang ganito naman. Ito, malaki na. So tinanong natin sa yung pinagbilihan natin. So nabili ko to sa nabili ko sa Caloocan. Sabi ko, puller pang Yamaha. So kala ko okay na. So nung sinukat, nung trinay ko, hindi pa rin siya pasok. Ayan. So hindi pa rin pasok. Sabi ko, grabe naman yan. Pero pwede siyang installer. Magiging dito installer siya. Pang install. So baliktad ang kabit nito pag ganito siya. Ayan. Installer naman ang mangyayari. Installer, ibig sabihin, ito yung gagamitin mo pang kabit. Ayan. So ikakabit mo lang itong mga part na to, saka ito. Ayan. Yan, pag naisuksok mo na to dito, maglalak yan. Ayan. Ganito na itsura niya. Pagpasensya nyo na mga sir, medyo yung kuha natin malikot. Yan. So ganyan na itsura niya. So ang gari, pwede na ito yung gagawin ito. Ito na, pupupukin mo na to, papasok. Ito yung magiging parang installer siya ngayon. So ito naman ang gagawin naman natin, ituturo ko sa inyo kung paano yung basic pambaklas, kasi nga itong mga puller na nabili natin ay medyo hindi sumakto. Ito puller na magneto to Ayan. So hindi sumakto. So ito yung setup natin. Ayan, papasin nyo. Mamit lang ng mga bearing, malilit lang na bearing to. Sa camshaft bearing. Ayan. Tapos ito yung bolt na mahaba na para dito. Ayan. Ay hindi, sorry. Yung para dito pala, yung bolt nito, mahaba yan. Ito yung bolt niyan So ito yung ginamit ko, bolt. Tapos kuha lang yung socket. Kung may socket ito, ang size yata nito parang 32. Ayan, 32 na socket. Ayan. So ito yung gagamitin natin. Ito lang yung setup. Pero mamaya tuturo ko pa kung paano yung tamang pangalan yan. Ano natin to para makita nyo. Sumuduntan. Ganyan. Yan, para ma-videoan. Sige pa, kunti pa. Yan, tapos yan, videoan mo, ikaw mag-hawak. Yan, ganyan. Ganyan lang. Okay, so baba mo konti tayo. Yan may tagahawak tayo. Yan, so ito lang, tuturo ko sa inyo yung paano magtanggal. So gamit lang ako ng katala, adjustable. Tapos ito. Baba lang ko.
Steady? Steady. Yan. Para kita. Yan. Pati pa. Okay. Ito lang, gagamit lang kayo ng ano. Gamit lang kayo ng liabe open. Ang katala kung tawagin sa atin to. Tapos ito lang, ratchet tsaka gis. 17. Yun lang. Yun lang yung ano yan. Medyo matagal-tagal lang ng konti. Pero, sulit naman siya. Ayan. Sulit. Oh, sorry. Umuntik na. Cellphone ko pa naman yan. Joke lang. Kikita pa ba yan? O malay gagalaw. Tanin dyan lang para makita. Ayan. Pwede gumamit ang ano. Kung meron kayong impact, mas mabilis. Pero ito, ginamit ko lang para at least maano nyo na yung mano-mano. Pero pwede rin impact. Para mabilis. Ano ito? Pinakita ko lang paano yung proseso natin. Para makita nyo maigi. Medyo pa dumudulas. Ayan. So hindi tayo gumamit ng ano, ng barena, hindi tayo gumamit ng lagaring bakal. Ayan. Kasi dati ang ginagamit ito lagaring bakal pa. O kaya binabarena muna yung rubber sa gitna, tinatanggal. Ayan. Okay, kita niyo maluwag na. Maluwag na, di ba? Tingnan natin kung aabot hanggang dulo. Pag umabot hanggang dulo, tanggal yan. Ayan na yata, maluwag na yata. Okay, kita nyo. Luwag na. Luwag na, di ba? Ayan, may konti pa yata. May konti pa. Okay, tanggal na. Hindi nga lang matatanggal kasi may ginamit akong ano dito. May ginamit akong may ginamit kasi akong pang ano sa dulo. Pakita ko lang. Para hindi niyo na kailangan bumili ng puller. Kailangan nyo lang bearing tapos bolt na mahaba. So tatanggalin ko lang ha. Oh, ba? So yan lang ah. Ito. Optika. Yan. So ito yung ginamit natin. So ito yung isa-isahin natin. Okay. Ayun na. Wait lang. Punas lang ang kamay. Medyo maano yung kamay ko. Malangis. So yan yung ginamit natin, yo. So para kung gusto niyo magbaklas, so baga ito. Ano to boss, tips to idea para sa atin mga kaibigan natin diyan. Sa mga gusto mag DIY or gusto rin mga mekaniko rin, mga katulad natin na kung gusto niyo mapadali yung trabaho. Ayun yan. Ito lang yung ginagamit natin. Ayan, katulad nyo. Katulad dito. Ayan. So ayan, kita niyo pumasok, 'di ba? Tapos may ito lang yung nilagay ko, tapos nut. Ayan. Ganyan lang. Iyan lang yung pinaka basic niya. So mahirap talaga. Yan, mangyari tulak yan doon. Popular niya, baga ang hatak sa kanya, ang tutulak sa kanya yung mga bearing. Kasi kaya yung ginamit natin dito ay maliliit na bearing lang. Hindi pwede malaki. Yan, katulad nito, malaking bearing. So hindi pwede yan, hindi kakasya dito. So ang kailangan nyo yung maliit lang, maliit na bearing para sakto pasok yan. Kita nyo, di ba? Tapos gagamit lang kayo ng ano lang natin para medyo sinagkalat-kalat na. Yan, so gagamit lang kayo ng ito. Ang tinatawag dito socket. Socket 32. Yan, makita nyo. 32mm socket kung meron kayong mabili. Yan, tapos yan, saktong-sakto kasi yan. Yan. So napansin nyo, say, medyo mahirap kasing tanggalin to, gawa ng ito. Papansin nyo, ito lang yung pagkakapitan. So not sure kung halimbawa gumamit tayo ng ito lang. Yan. Kung ito gagamit ka ng hindi, ang ginawa ko dito, ito. Ang sekreto diyan ito, tutupiin niyo to. Kita niyo to mga inggilid. Ayan, tupiin niyo sa apat. So apat na side. So apat na side yung tutupiin niyo para doon kakapit yung bearing, doon tatama. Kasi kung hindi niyo tutupiin yan, baka kumapyos yan. Ayan. Kaya di ko naman nasubukan pa. Hindi ko naman nasubukan, pero kasi feeling ko baka kasi kumapyos. Baka pumasok doon sa loob. Ayan. Pero siguro pwede naman. Pero susunod na vlog, tatry natin yan. So yung gagawin nyo, tutupiin nyo nga. Para ito yung paglalapatan ng bearing. Ayan. So ito yung tutulak dito. Ayan, kasi yun yung tutulak. So papasok yan doon sa socket. Ayan.
So yung basic natin na setup. Baga kailangan nyo lang na tools. Isang socket na 32, isang bolt, yan, ganyan kahaba. Hindi ko lang masukat kung gaano kahaba yan. Sukatin nyo lang, halos isang dangkal. Kulang-kulang isang dangkal. Ayan. Ayan, kulang-kulang. Ganyan dangkal eh. May sabihin natin mga isang dangkal, pwede na rin. Tapos kuha lang kayo ng mga bearing. Ito yung maliliit lang to. Camshaft bearing ang tawag dito. Ayan. Camshaft bearing. Ito naman, pwede naman sa, ito water pump bearing to. Camshaft bearing ng Aerox. Sakto yan. Hindi ko lang kung sukat. Hindi ko man nakalimutan ko. Tapos nut. Ayan. Ito lang. Yan lang yung mga kailangan nyo. Ayan. So, kahit wala naman to, okay lang. Nilagay ko lang to kanina kasi para pag-ikot, pag-lock nung nut. Dito, ano yung nut. Ayan. So, ito yung ipapalit kong bago. Ito yung ipapalit namin bago. Halos same lang din yung procedure naman. Pabaliktad nga lang. Ang mangyari, nasa kabila naman. So, nasa kabilang side. Kumbaga, sa kabila naman, nakahatakin, papasok. Ganon din naman yun. Same lang din kanina. Kung paano nyo hinatak, baka hinatak kanina, lalagay nyo lang sa likod. So, yun naman yung hahata, itutulak niya hatakin. So, ito, pakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo pukpukin. Yan, ito lang yun, no? Nagaano isa ng 4 na peraso. Para pag ano ng bearing, dyan tatama. Kumbaga dito. Ayan, okay? So, yun lang mga bossing, sinare ko lang sa inyo mga boss, para at least may idea tayo. Kung gusto nyo mag-DIY, ayan, pwede yung gayahin yung technique natin, ha? So, kanya-kanyang technique kasi yan. Pwede nyo gayahin yung ginagawa natin. Yung iba, may bili ng puller. Kaso nga lang ako, nakadalawang puller na ako na binili. Ayan, isang puller, sablay, pangalawang puller, ito pa rin. Sablay pa rin. So, ito, installer pala to. Kaya ganyan pala itsura niyan, installer yan. So, ito yan, pag ganyan. Installer naman to. So, ang gagawin dito, papukpok yan. Kaya ganyan ang forma niya. Ayan, installer. Ayan, pukpok nga lang. Ayan. So, yung gagawin ko naman dito ngayon, install pero hindi pa pukpok. Baga, puller pa rin gagamitin. Yung ginawa natin yung mga improvise. Ayan. Sila mga boss, I hope sana nakatulong tong video na to sa mga gusto mag DIY o magpalit ng engine bushing. So yun lang yung basic natin. So that hindi nyo na kailangan gumamit pa ng lagaring bakal, kasi ang ginagawa talaga dyan, tinatanggal mo na tong gitna, babarinahin, tatanggalin itong rubber bushing na yan, tapos lalagariin to. So yung paglagari naman, ang ginagawa, papasok nyo yung lagaring bakal dito. Diba? Ang may iwan na lang kasi itong bakal na to. Ito yung side, may iwan dito. Ngayon, lalagariin yan para matanggal. Pero ito nga, yung diskarte natin na ganito. Yan. So, hindi na kayo mahirapan. Yun lang. So, sana nakatulong tong vlog natin para sa mga gusto mag-DIY dyan o mga kapwa rin natin, mga mekaniko dyan na para mapadali yung trabaho natin. Yun lang. So, I hope sana may natutunan kayo kahit konti mga bossing. Ito si Doc Arnold sa Moto House. Shoutout sa atin lahat, lalo kay Boss Tantan. Yan. Shoutout kay Tantan. So ito, sabi ko nga sa kanya, sayang hindi pa doon inabot do sa bago nating lilipatan. Yan. So yung nga pala mga boss, ito, medyo nakakalungkot dahil baka ano na lang tayo dito. Baka hanggang June. June 5 na lang tayo dito mga sir, dito sa shop natin. So temporary, magpapaalam muna tayo mga boss. Ano muna tayo, magpapahinga muna tayo. So wait na lang po tayo sa announcement natin kung kailan tayo magre-resume, kung saan man tayo mapunta o mapadpad. Antayin na lang po tayo sa update natin dito sa Moto. So yun lang, God bless sa atin lahat mga boss. Ride safe, bye bye.